Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi Alderico Cadillong, Lodi JCM Pete, Lodi Juanito Jr. Velo Chase, Lodi Yepsky Anor, Lodi Sheila May Epanto, Lodi World Views, Lodi Ronel Soriao, Lodi Alex Pimentel, Lodi Zushino Bienya, Lodi Jason Duran ng Dinagat Island, Lodi Carmelita Consot, Lodi Gerardo Cunanan ng Jensen. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-82 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang labas ng manor. Nakatingin ang ating bida kay number 2 ng tahimik, ang kanyang mukha ay kalmado ngunit seryoso, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa katawan na nakahandusay sa sahig. Walang anumang salita ang lumabas sa kanyang bibig, ang katahimikan sa paligid ay tila lalong bumigat matapos ang matinding labanan. At ilang sandali pa, naglakad siya pasulong. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag, at ang tunog ng kanyang paa na tumatama sa sahig ay malinaw na umaalingaw sa tahimik na pasilyo. Mula sa loob ng silid, makikita si Lin Yanqing na seryosong may binabasa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papel na hawak niya, at ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon at katahimikan. Bigla siyang napatingin sa gilid, at bahagyang napaliit ang kanyang mga mata, tila may napansin siyang kakaiba sa paligid. Agad na napalaki ang mga mata ni Lin Yanqing nang may makita siyang pamilyar na tao. Ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding pagkabigla. Agad na humarap si Lin Yanqing sa ating bida, at bahagyang nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya na ikaw. Bakit ka nandito? Tumugon ang ating bida sa kanya sa kalmadong tinig, na hindi ko itinuloy ang asasinasyon. Muling nagtanong si Lin Yanqing, at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang sinabi niya, na anong ibig mong sabihin? Biglang nagulat si Lin Yanqing nang may napagtanto siya, at agad na napalaki ang kanyang mga mata. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa matinding pagkabigla. Na para bang unti-unting nagdurugtong sa kanyang isip ang mga pangyayari. At sinabi niya na niloloko mo lang siya sa simula pa lang. Sumagot ang ating bida ng mahinahon na tama. At ang gamot na ibinigay mo sa akin ay hindi tatalab. Kaya pakiusap, huwag kang mag-alala. Ang tinig niya ay kalmado at matatag, walang anumang pag-aalinlangan o takot na nagbibigay ng katiyakan kay Lin Yanqing sa kabila ng tensyon at pagkabigla sa mukha nito. Sumagot si Lin Yanqing na may nababahalang mukha, halatang nagulat na sinabi sa kanya na sinong nagsabing nag-aalala ako. Nagulat si Lin Yanqing nang may napansin siya sa ating bida. Ang kanyang mga mata ay biglang lumaki, at ang pagkabigla ay halata sa buong ekspresyon ng mukha niya. Nakita niya na may hawak na espada ang ating bida, at agad na lumaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. At tinanong niya ang ating bida nang may bahagyang nanginginig na boses. Napapatayin mo ba ako? Seryosong sumagot ang ating bida kay Lin Yanqing, na depende yan sa gagawin mo. May seryosong mukha si Lin Yanqing habang muling nagtanong na anong ibig mong sabihin. Seryoso ang mga tingin ng ating bida habang sinabi niya, na kung sasabihin mo sa akin kung sino ang utak nito, pakakawalan kita. Ang tinig niya ay kalmado ngunit matatag, at bawat salita ay may bigat at malinaw na intensyon. Napahikbi naman ng labi si Lin Yanqing, at kitang-kita ang bahagyang panginginig sa kanyang mukha. At may madilim na ekspresyon ng mukha si Lin Yanqing habang bahagyang napatingin sa ibaba at sinabi, na hindi ko magagawa yon, kahit patayin mo pa ako. Tahimik na pinagmasdan ng ating bida si Lin Yanqing, at sa kanyang isip ay sinabi niya sa sarili, na seryoso siya. Kung ganoon, ang bitag ba na kinalalagyan ni Lin Yanqing ay isa na hindi niya kayang takasan, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang buhay. At pagkatapos, sinabi ng ating bida kay Lin Yanqing ng malinaw at seryoso, na kung ganoon. Sisirain ko ang lahat sa loob ng silid mo. Susunugin ko rin ang lahat ng mga libro at datos dito. Napasigaw naman si Lin Yanqing, na hindi maaari. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla, galit, at desperasyon, na para bang hindi niya matanggap ang banta ng ating bida. Nakatingin ang ating bida kay Lin Yanqing at sinabi ng may kalmadong tono ngunit may bahagyang matalim na diin, na bakit? Ayaw mo namang mag-research, di ba? Napalaki ng mata si Lin Yanqing nang marinig niya yon sa ating bida.
Ang kanyang mukha ay punong-puno ng gulat at hindi makapaniwala, habang unti-unti niyang iniintindi ang ibig sabihin ng sinabi. At naiisip niya ang mga seryosong tingin ng ating bida sa kanya. Ang bawat tingin ay puno ng bigat na tila sinusuri at hinuhusgahan ang bawat kilos at paninindigan ni Lin Yanqing. Nang sila ay uminom na, tumungga siya ng alak mula sa bote, at napalagay niya ang kamay sa pisngi, habang ang mukha niya ay puno ng lungkot. At pagkatapos, sinabi ng ating bida kay Lin Yanqing ng mahinahon ngunit seryoso, na sa normal na sitwasyon, dapat kitang patayin din. Pero gaya ng pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mabuhay, bibigyan din kita ng pagkakataon. Manatili ka sa organisasyon o lumayo ka ng husto. Dagdag pa niya na gawin mo ang gusto mo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lin Yanqing, seryoso at diretso, habang bawat salita ay malinaw na may kasamang konsiderasyon at pagbibigay ng opsyon. At biglang tinamaan ng mabilis sa katawan sa isang acupoint si Lin Yanqing. Na ikinagulat niya nang hindi na niya mag-alaw ang sarili. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla, at ang katawan niya ay biglang nanatiling nakapako sa sahig, halos hindi makagalaw sa biglaang epekto ng atake. Naglakad ang ating bida ng tahimik, dumaan lamang siya sa gilid ni Lin Yanqing. Kahit hindi makagalaw, sinigaw ni Lin Yanqing sa ating bida, habang seryoso ang mga tingin niya sa unahan, na huwag. Nakatayo siya, pinagmamasdan ng nasa unahan niya, habang sa isip ay sinabi, "Nagagamitin ko ang aking pinalakas na chi at dudurugin ang lahat sa laboratoryong ito." At makikita ang mga seryosong tingin ng ating bida. At napalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla nang may maramdaman siyang kakaiba. Napatingin siya sa pintuan, at nakita ang umaagos na maitim na enerhiya sa nakabukas na pintuan. Nagtatakang tahimik na napatingin ang ating bida sa direksyong yun. Ang mga mata niya ay nakatuon sa pintuan, puno ng halo ng pagtataka. At pagsusuri, habang sinusubukan niyang intindihin ang pinagmumula ng maitim na enerhiya na dumadaloy mula rito. Sinabi pa niya sa isip habang nakatitig sa pintuan na may tumatawag sa akin mula sa loob. At makikita ang mga maitim na enerhiyang lumalabas sa pintuan, umiikot at parang naglalabas ng sariling buhay. Kahit hindi makagalaw, sinabi ni Lin Yanqing sa ating bida ng matatag at puno ng tensyon, na kung papasok ka, mamamatay ka. Napangiti lang ang ating bida, kalmado at tahimik, na parang hindi apektado ng banta ni Lin Yanqing. Binuksan niya ang pintuan, at agad na makikita sa mukha ni Lin Yanqing ang pangamba. At nang makapasok na ang ating bida, napapikit na lang si Lin Yanqing ng mariin. Makikita naman sa mukha ng ating bida ang pagkagulat habang nararamdaman niya ang itim na enerhiya sa paligid na mabigat at puno ng presensya. Isang matanda ang makikita, may mahaba at puting balbas at buhok, na naglalabas ng itim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Nakatingin ng seryoso ang ating bida sa matanda. Habang sa isip ay sinabi niya na ang enerhiyang naramdaman ko ng ilang beses noon ay hindi pala kalabisan. Mas malakas ang matandang yun kaysa sa inaasahan ko. Dagdag pa niya sa isip na kaya ko ba talaga siyang labanan at talunin ngayon? Bigla namang nagsalita ang matanda, at sa mahinahon at seryosong tinig ay sinabi niya, na sino ka? Tumugon ang ating bida sa kanya na tinatawag akong unnamed warrior. Sinabi pa sa kanya ng matanda ng seryoso at may awtoridad, na maupo ka. Napasabi naman ng ating bida sa isip, na malamang ay narinig na niya ang pangalan ko ng ilang beses. Dagdag pa niya sa isip, habang dahan-daang umuupo, na nanirahan din naman ako rito nitong mga nakaraang araw. Sinabi pa sa kanya ng matanda na gusto mong sirain ang lugar na yon? Sumagot ang ating bida na sinabi na tama yon. Sinabi pa ng matanda sa kanya na hindi mo magagawa yon. Nangako ako na protektahan ang batang yon at ang lugar na ito. Mariin na nakatingin ang ating bida. Habang sinasabi niya sa isip na kaya pala ang matandang ito ay nananatili sa silid na katapat ng isang ito. Kung ganoon, ibig sabihin din ito na itinuturing ng organisasyong ito na napakahalaga ng pananaliksik na yon. Seryosong sinabi ng ating bida na kanino ka nangako. Sumagot ang matanda sa kanya na hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Nakasalubong ang kilay ng ating bida na sinabi niya na hindi mo alam, di ba? At tahimik lang na nagtataka si tanda. Muling sinabi sa kanya ng ating bida na ano ang layunin nila sa paggawa ng gamot na yon. Ito ba ay para sakupin ang mundo ng martial arts? Dagdag pa niya na alam mo ba yon? Malakas namang pasiga na tumatawa si tanda sa kanya.
At pagkatapos sinabi sa kanya na hinding-hindi mangyayari ang ganoong bagay. Seryosong sinabi naman ng ating bida sa kanya na paano mo masisiguro yan. Napalaki naman ang mata ng ating bida habang sinabi pa sa kanya ni Tanda na hanggat nariyan si Tian Hijin, walang makakaagaw sa mundo ng martial arts. Sa kanyang narinig, makikita sa mukha ng ating bida ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Napalaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matanda, na sinabi pa niya na si Tian Hejin ay, hindi niya ito naituloy, nang sabihin kaagad ni Tanda na ang pinakamagaling. Dagdag pa nito sa kanya na siya ang pinakadakilang mandirigma. Hanggat narito siya, ang lahat ng mga kaganapang ito ay mga pakana at sabuatan lamang. Napasimangot naman ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na hindi niya alam na patay na ako. Tinanong naman siya ng ating bida na nakilala mo na ba si Tian Hijin? Sumagot naman sa kanya si Tanda na syempre. May gulat sa mukha ang ating bida na napasabi sa kanyang sarili na nagkakilala na kami. Sinabi pa sa kanya ni Tanda na siya lang ang tanging taong tumalo sa akin. Tumingala ito sa langit na sinabi pa sa kanya na siya rin ang sakunang ibinagsak ng langit sa akin. Napalaki ang mata ng ating bida na napasabi siya sa kanyang isip na siya ba ay si Sword Emperor. Dagdag pa niya, sa kanyang isip na siya ang Sword Emperor na kinalaban ko at tinalo noong ako ay 29 na taong gulang pa lamang. Iyon din ang taon kung kailan ako umakyat sa posisyon bilang numero 1 sa mundo. Naiisip pa niya ito na napabulong pa sa kanyang sarili na noong taong yon, sunod-sunod kong tinalo ang Sword Emperor, Blade Emperor, at ang Fist King. Noong panahong yon, nasa 50 taon na siya, kaya baka mahigit 70 na siya ngayon. Bagaman napanatili ko ang pakikipagkaibigan sa Fist King kahit matapos ang duelo noong araw na yon. Hindi ko na muling nakita ang Sword Emperor o ang Blade Emperor pagkatapos nyon. Dagdag pa niya sa isip habang napatingin siya sa espada na gayon paman. Hindi ko akalain na makakatagpo ko ang Sword Emperor sa ganitong lugar. Habang nakababa ang ulo ng ating bida sinabi niya na sasakupin nila ang mundo ng martial arts na ito. Sumagot sa kanya si Sword Emperor na sinabi ko na sa iyo, imposible yun. Sinasabi mo yan dahil hindi mo alam kung anong klaseng tao si Tian Hijin. Sinagot naman siya ng ating bida na patay na si Tian Hijin. Sa narinig ng Sword Emperor, napalaki ang kanyang mga mata na tila hindi makapaniwala. Ang seryosong mukha niya ay bahagyang nagbago, at ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ating bida. At sinabi ng Sword Emperor sa ating bida nang may halong galit at hindi paniniwala, na kalokohan. Ngunit kalmado lamang na tumugon ng ating bida, nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi ba nila sinabi sa'yo? Muling napasabi sa kanya si Sword Emperor hindi maaari. Nakatitig siya ng seryoso dito na sinabi pa na tingnan mo ako. Mukha ba akong nagsisinungaling? Tahimik namang natulala ang Sword Emperor habang nakatingin sa ating bida, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabukas ng malaki, at ang dating matinding presensya niya ay bahagyang humina sa sandaling iyon. At biglang malakas itong sumigaw, ang boses ay umalingaw sa buong silid na walang makakapatay. Kay Tian Hijin, seryosong sinabi naman sa kanya ng ating bida na ano ang ipinangako mo kapalit ng pagtulong sa kanila. Makikita naman ang mukha ng Sword Emperor na tahimik lamang na nakatingin sa itaas na makikita ang gulat nito. Na sinabi pa ng ating bida sa isip habang naiisip ito na kung siya nga ang Sword Emperor na kilala ko, sa reputasyong mayroon siya, magagalit ako kung hindi siya kikilos para sa isang pabuya. Pero dahil hindi man lang siya sumasagot, at sinabi niya dito na siguradong may natanggap ka na makakatulong sa iyo para talunin si Tian Hijin. Makikita na nakatulala ang Sword Emperor habang tahimik na napatingin sa ating bida. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki, at ang ekspresyon sa mukha niya ay tila nahuli sa gitna ng pag-iisip. At dito na po nagtatapos ang 82 kabanata. Ika-83 kabanata, sa pagpapatuloy. Seryoso ang Sword Emperor habang tahimik na nakatingin sa ating bida na may nanlalaking mga mata. Seryoso din na nakatingin ang ating bida dito, nakatuon ang mga mata sa Sword Emperor ng matalim. At sinabi niya dito na sa edad mong iyan, hindi ba dapat ay nagawa mong labanan ang mga tukso ng mga basurang tulad nila? Nakatungo namang sinabi sa kanya ni Sword Emperor na sino ang pumatay sa kanya.
Seryosong sinagot siya ng ating bida na ikaw. Napalaki ng mata ang Sword Emperor sa kanyang narinig mula sa ating bida, at napasabi ito ng bahagya, na ano? Sinigaw pa ng Sword Emperor sa ating bida nang may galit at pagkabigla na anong kalokohan ito. Na ako, seryosong sinagot siya ng ating bida, na ang organisasyong ito ay nakalugmok na. Ibig sabihin, sa huli, pinatay mo siya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. Napalaki ng mata ang Sword Emperor sa kanyang narinig, na nakatingin ng diretsyo sa ating bida. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng gulat at galit. Halos hindi makapaniwala sa sinabi. Ang mga mata niya ay kumikislap sa tensyon at pagtataka, habang dahan-daang hinihigop ang bigat ng konklusyon na inihayag sa kanya. Nakapikit pang sinabi sa kanya ng ating bida na dapat ay mabuting bagay ito para sa iyo. Iminulat niya ang kanyang mga mata at seryosong sinabi, na gustong-gusto mo siyang patayin. At ngayon, nangyari na. Ang tinig niya ay kalmado ngunit puno ng bigat at katiyakan, na parang bawat salita ay may kasamang hatol. Biglang naglabas ng puwersa si Sword Emperor. At sinigaw niya ng malakas, na manahimik ka. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid, puno ng galit at awtoridad, nakasabay ng biglaang pagbugso ng enerhiya mula sa kanya. Nagtakbuhan ang mga alikabok sa paligid sa tindi ng enerhiya na pinakawalan ni Sword Emperor, habang ang ating bida ay nanatiling nakaupo pa rin sa harapan niya. Tahimik lang siyang nanatili, habang dahan-daang dinadaanan ng mga usok at alon ng enerhiya mula sa paligid. At may matinding tingin ng ating bida habang sinigaw niya ng matindi, na ikaw ang manahimik. Ang kanyang boses ay puno ng bigat at awtoridad, na parang bawat salita ay tumama sa katahimikan sa silid at sa mismong Sword Emperor. Dagdag pa niya habang makikita ito na ang isang master na kasing galing mo, tumutulong sa mga hamak na iyon, dahil lang hindi ka makatakas sa isang mababaw na obsesyon sa pagkapanalo at pagkatalo. Sinabi pa ng ating bida sa Sword Emperor ng seryoso at matalim. Hindi kasalanan ang tumanda, pero ang tumanda ng walang natutunan, iyon ay isang malinaw na kasalanan. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bigat, at bawat salita ay parang tumitimbang sa katahimikan ng silid. Ang mga mata niya ay nakatuon sa matanda, matalim at seryoso, na nagpapahiwatig ng parehong panghuhusga at pangunawa sa sitwasyon. Biglang isang espada ang mabilis na tatama sa kanyang mata. Nang makita yon, agad na umiwas ang ating bida, habang napangiwi ang kanyang bibig sa pagkagulat. Ang mabilis na galaw niya ay nagpapakita ng reflexes at bilis na bihira, halos sabay sa paglabas ng espada. Ang impact ng atake ng Sword Emperor ay makikita sa sumabog na alon ng enerhiya sa likuran ng ating bida. Ang hangin ay unti-unting umikot at ang alikabok at maliliit na debris ay nahulog at nagsabog sa paligid, na nagpapakita ng lakas at bilis ng pag-atake. Naglabas naman ng enerhiya si Sword Emperor, habang sinasabi sa ating bida ng may galit na napakabastos mong bata. Dagdag pa niya, habang mabilis na hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada, papatayin kita. Ang bawat salita ay puno ng galit at determinasyon, at kasabay ng mahigpit na pagkakahawak sa espada ay isang biglaang pagbugso ng enerhiya. Naharang naman ng ating bida ang pag-atake ng Sword Emperor. Ang espada niya ay mabilis na tumapat sa galaw ng kalaban, pinipigilan ng malakas na pagbugso ng puwersa. Ang impact ay nagdulot ng malakas na alon sa hangin, at ang paligid ay bahagyang nag-alon sa lakas ng banggaan. Napatingin ang ating bida sa ibaba habang nakangiwi ang bibig. At agad niyang napansin na binago ni Sword Emperor ang pagkakahawak sa espada. Ang pagbabago sa posisyon ng kamay at posture ay malinaw na nagpapahiwatig ng susunod na mabilis at mas mapanganib na galaw. Makikita ang mga mata ng Sword Emperor na lumiliwanag, puno ng matinding konsentrasyon at determinasyon. At muli, makikita na mabilis na inatake ng Sword Emperor ang ating bida. Ang galaw ay napakabilis, halos nag-iwan ng guhit sa hangin sa bilis ng espada. Ang alikabok sa lupa ay biglang umaangat at umiikot sa paligid, na nagpapakita ng lakas at tindi ng pag-atake. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang isip, na bawat galaw niya ay isang teknik na pamatay. Dagdag pa niya sa isip, habang patuloy na winawisik ni Sword Emperor ang kanyang espada, na hindi siya ganito 40 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang pagbabago sa bilis at estilo, at malinaw na may bagong antas ng lakas at karanasan ang Sword Emperor na higit pa sa inaasahan.
Makikita ang ating bida na patuloy na hinaharang ang bawat atake ni Sword Emperor sa kanya, habang nangangalit ang kanyang mga ngipin at nakatingin ng matalim sa kalaban. Makikita ang mabilis nilang galaw sa silid, na halos puro banggaan na lamang ng mga espada ang kapansin-pansin. Ang bawat pagwasiw at pag-atake ni Sword Emperor ay sabay sa mabilis na depensa ng ating bida, na nagreresulta sa mga malakas na tunog ng metal na nagbabanggaan sa hangin. Muli na namang hinampes ni Sword Emperor ang kanyang espada sa ating bida. Ang galaw ay mabilis at malakas, halos nag-iwan ng guhit sa hangin sa bilis at puwersa ng atake. Agad na naharangan ng ating bida ang atake, habang malinaw na makikita ang lakas ng impact sa hangin. Ang bawat hampas ng espada ni Sword Emperor ay nagdulot ng malakas na alon, at ang hangin mismo ay nag-alon sa bigat at bilis ng pag-atake. Ang alikabok at usok sa paligid ay sumabay sa bawat galaw, na nagpapakita ng matinding presensya at kapangyarihan ng kalaban. Ang ating bida ay matatag at kalmado, nakatuon sa Sword Emperor, habang hinaranggan ng espada nito. Ang dalawang talam ay nagbanggaan, at mariin na itulak ni Sword Emperor ang kanyang espada. Ang ating bida ay nanatiling matatag at nakaposisyon, hinaharap ang bawat puwersa ng pag-atake. Malapit na sa kanyang mukha ang espada, habang nakangiwi ang kanyang bibig sa tensyon at konsentrasyon. Sa isip ng ating bida, napasabi niya, na ang Sword Emperor ay may mas malakas na internal energy. Lumiliwanag ang mga mata ni Sword Emperor, habang patuloy niyang mariing itinutulak ang espada. Kasabay ng malakas na galaw, sinabi niya ng may galit at autoridad, kaya, ano na? Dapat ay hindi ka lang puro salita. Napangiwi ng mukha ang ating bida habang nakatingin kay Sword Emperor, na nakapikit ang isang mata sa konsentrasyon at pagtutok sa mabilis na galaw ng kalaban. Ang ekspresyon niya ay halo ng tensyon at determinasyon, ramdam ang bawat hampas ng espada at ang puwersa ng internal energy ng matanda. Dumistansya ang ating bida mula kay Sword Emperor, mabilis at maingat na umatras ng ilang hakbang upang bigyang puwang ang sarili. At makikita ang bibig ng ating bida na bahagyang napahinga, na nagpapakita ng sandaling pahinga sa gitna ng matinding tensyon. At pagkatapos, nilagyan ng enerhiya ng ating bida ang kanyang espada. Nang makita yun ni Sword Emperor, napasabi siya ng malakas na sige. Ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada, na binalutan ng kumikislap at umiikot na enerhiya. Habang ang mga tingin niya ay matalim at nakatuon sa Sword Emperor. At ilang sandali pa, makikita na nawala ang ating bida sa kanyang kinatatayuan, at tanging usok lamang ang makikita sa hangin. Sa isang saglit, mabilis na napunta ang ating bida sa harap ni Sword Emperor at malakas na tinaga ang kanyang espada, ginamit ang kanyang kasanayan at Chasing Soul Azure Sword Style. Ang galaw ay napakabilis at puno ng puwersa, na bahagyang napaangat si Sword Emperor sa ere dahil sa lakas ng atake. Ang impact ay malinaw na makikita sa hangin, ang alon ng enerhiya mula sa espada ay umikot at nagbunga ng malakas na tunog at pag-alon sa paligid. Makikita naman ang mga mata ni Sword Emperor na kumikislap sa pagkabigla, at napasabi siya ng bahagya, ang sword style na yan, yun ba ay? Nakangiwi ang mukha ng ating bida habang mabilis niyang iniwasan ang malakas na impact ng pag-atake ni Sword Emperor. At pagkatapos, malakas na hinampes ng ating bida ang kanyang espada sa direksyon ni Sword Emperor. Ang impact ay malinaw na makikita sa hangin, ang alon ng enerhiya ay nagbugso at umiikot sa paligid, sabay sa tunog ng metal na bumangga sa hangin. Makikita si Sword Emperor na mabilis na gumalaw, ang bawat galaw niya ay puno ng lakas at determinasyon. Mabilis na napunta si Sword Emperor sa likod ng ating bida. Ang kanyang galaw ay napakabilis, halos hindi masundan ng mata, at ang alon ng kanyang enerhiya ay sumabay sa liksi ng katawan. Makikita na malakas niyang hinawi ang espada, ang galaw ay mabilis at puno ng puwersa. Ang hampas ng espada ay nagdulot ng malakas na alon sa hangin, na nagpaikot sa alikabok at usok sa silid. At sa malakas na pagsabog, makikita ang mga kahoy sa paligid na nawasak sa lakas ng impact. Ang enerhiya mula sa hampas ng espada ay sumabog ng malakas, na nagdulot ng alon sa hangin at nagwasak sa anumang materyal na nasa paligid. Ang alikabok ay nagliparan sa likod ni Lin Yanqing, habang siya ay nanatiling hindi makagalaw. Napasulyap ito ng tingin,
habang sinabi sa kanyang isip na nakikipaglaban siya ng pantay sa Sword Emperor. Makikita ang ating bida na nakatayo. Mariin at matalim ang pagtitig sa kanyang kalaban, na si Sword Emperor. Habang nakatayo, itinaas ng Sword Emperor ang kanyang espada, at ang mga tingin niya ay lumiliwanag, punong-puno ng determinasyon at konsentrasyon. Napabuka ng bibig ang ating bida habang nakatingin kay Sword Emperor. At pagkatapos makikita ang mukha ng ating bida na seryoso na nakatingin habang muling naglagay ng enerhiya sa kanyang espada. Makikita naman ang mukha ni Sword Emperor na lumiliwanag, halos tila nag-aalab mula sa sariling kapangyarihan at determinasyon. Makikita ang Manor sa labas, na tila nanginginig sa lakas ng puwersang nagmumula sa loob. At ilang sandali pa, makikita ang Manor na parabang sumabog mula sa loob, ang puwersa ay umangat sa hangin, bumuga ng enerhiya na ikinasira ng paligid. Ang mga pader ay nabiyak, ang mga bintana ay pumutok. At ang alikabok ay sumabog sa hangin, na nagmistulang ulap na sumasayaw sa bawat hampas ng kapangyarihan. Matapos ang matinding pagsabog ng kapangyarihan, makikita ang isang malaking butas sa lupa, parang iniwan ng mismong puwersa ng labanan. Mabilis na tumalon sa ere si Sword Emperor, tila isang kidlat na sumabog mula sa lupa, ang kanyang katawan ay balanse at kontrolado habang ang kanyang espada ay baba. Biglang nagulat ang Sword Emperor nang may mapansin siya sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang hininga ay bahagyang naputol sa tensyon ng sandali. Nakita niya pala ang ating bida na mabilis na nakahabol sa kanya mula sa ere, ang kanyang mga mata ay kumislap sa pagkabigla habang ramdam ang bigat ng tensyon sa pagitan nila. Agad niyang tinusok ng espada si Sword Emperor. Makikita ang malakas na pagsabog ng puwersa na umangat sa hangin, nagbubuga ng enerhiya na sumasayaw sa paligid at nagdadala ng alikabok, bato, at debris na lumilipad sa bawat direksyon. Napaatras si Sword Emperor sa lupa, ang bawat hakbang ay halos nag-iiwan ng marka sa basag na lupa. Habang ang alikabok sa paligid ay nagtaas at sumasayaw sa hangin, dala ng puwersang nagmula sa kanyang pagtama. Muli na namang umatake ang dalawa, ang puwersa mula sa kanilang mga espada ay kitang-kita sa hangin. Dahil sa lakas ng puwersa, makikita na ang Manor ay nahati, ang alikabok, debris, at mga piraso ng kahoy at bato ay sumabog sa hangin, sumasayaw at umiikot sa paligid sa epekto ng matinding enerhiya at sa gitna ng makapal na alikabok na sumasayaw sa paligid, makikita ang anino ni Sword Emperor, na parang nakabitin sa hangin at nagbabadya ng banta. Makikita si Sword Emperor sa makapal na usok, ang kanyang katawan ay nakatayo ng alerto. Nagulat ang bida habang mariin siyang nakatingin sa unahan, ang kanyang mga mata ay biglang lumaki. Napasabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang anino ng ating bida na Chon Hajan. At makikita ang kanyang mga mata na lumiliwanag, mariin na nakatingin sa unahan. At mabilis na nawala at ang tanging naiwan na lamang ay ang usok sa hangin. Mabilis siyang umatake kay Sword Emperor, at kitang-kita ang lakas na bumubuga sa bawat galaw ng kanyang espada. Ang hangin sa paligid ay umiikot sa bilis ng atake, alikabok at debris ay sumasabay sa kanyang galaw. Patuloy silang nagpalitan ng espada habang umabot sila sa ere, ang bawat hampas at depensa ay naglalabas ng liwanag at puwersang umiikot sa hangin. Napangiwi naman ng mukha ang ating bida habang sinasabi niya ay isip na bagaman naging isa akong hanggal at kaawa-awang matanda. Dagdag pa niya habang nag-cruise ang kanilang espada na ang iyong husay sa espada ay hindi hanggal, at hindi rin kaawa-awa. Na makikita ang mukha ng Sword Emperor na seryoso na gumawa ng pag-atake. Naiwasan ng ating bida ang talam nito habang bahagyang inatras ang ulo. At makikita ang mabilis na salpukan nila na tanging naiwan ang tunog ng espada. At muli isang malakas na pagsabog na naman ang makikita na umangat mula sa lupa. Nakangiwi ang mukha ng ating bida habang sinasabi niya sa isip na nakalimutan ko na kung sino ang aking kalaban. Nakalimutan ko na kung anong sword style ang ginagamit ko. Mula sa likod mabilis siyang aatake gamit ang kanyang kasanayan na state of no self. Hawak niya ang espada na sinabi pa niya sa isip na tanging ang galaw na lamang ng espada ang umiiral. At ilang sandali pa, makikita ang pawis sa mukha ng ating bida na nagtatalsikan mula sa tindi ng laban, habang napalaki ang kanyang mga mata sa matinding konsentrasyon at tensyon. Makikita ang espada sa hangin, ang talam nito ay may bahid ng dugo na kumikislap sa liwanag ng kapangyarihan ng mandirigma.
Natusok pala ng ating bida si Sword Emperor sa katawan. Ang sandali ay halos huminto sa tensyon, ang alikabok at debris sa paligid ay sumasayaw sa hangin, at ang liwanag mula sa espada ay kumikislap sa dugo at sa kapangyarihang bumabalot sa eksena. At ilang sandali pa, hinatak niya ang espada, at kitang-kita ang pagtalsik ng dugo sa hangin. Sa mukha si Sword Emperor ng dugo, ang pulang likido ay tumalsik sa hangin kasabay ng kanyang biglang pag-iyak ng sakit, habang mariin niyang sinasabi, na ikaw ba, ang kanyang alagad? Nakatingin lang ng mariin ang gating bida na hindi tumugon. At makikita na ito na gamiwang nasa gilid. At ilang sandali pa makikita na ito sa lupa na humandusay habang sinasabi pa ng ating bida na sa susunod nating buhay, magkita tayo sa mas mabuting lugar, para sa mas mabuting dahilan, at muling lumaban. At dito na po nagtatapos ang 83 kabanata.